Welcome to Rants TV. Hi guys, nandito po tayo ngayon sa kahabaan ng Marikina River. Please samahan niyo po akong mag-update dito sa ongoing construction ng flood control project. Ayan na po sa harapan natin. Dito po tayo mismo ngayon sa Manggahan in Pasig City and Barangay Bagumbayan in Quezon City. 2 weeks ago, dito po tayo nag-update at grabe, ang laki na po ng improvement. Mapapansin po natin dito yung pader, ayan o, nasa bandang dulo na po sila. Grabe, full blast pa rin po ang construction dito. Kaya nakakatawa po tingnan, no, at napakasarap na feeling na tuloy-tuloy pa rin po ang mga infrastructures natin. At mga improvements, lalong-lalo na po dito sa kahabaan ng Marikina River. Dito po tayo sa side ng Barangay Manggahan in Pasig City. At dyan naman po sa kabilang side natin ay Barangay Bagumbayan in Quezon City. Yung makikita po natin na mga matataas na building, yan po ay Eastwood. Yun naman po makikita natin na mga lupa, yan po ay temporary kalsada lang po yan or yard. Para may madadaanan din po ang kanilang mga heavy equipments. Katulad ng mga backhoe, mixer, bulldozer at iba pa. Then later on, pag matatapos na po yung side na yan, ay tatanggalin din po nila yung mga lupa na yan. At magkakaroon din po ng dredging at the same time. Napaka-importante po yun na meron tayong regular dredging at ma-maintain ang lalim ng river para hindi po siya basta-basta umapaw, lalo na pag may mga paparating na mga bagyo or mga baha. Sa mga hindi po nakakaalam, ang source po ng Marikina River ay galing po ito sa kabundukan ng Sierra Madre. Nasa taas lang po natin. Ang mga lugar po na madadaanan ay San Mateo Rizal, Marikina City, Quezon City, Pasig City at iba pang mga lugar. Marami nga din pong nagko-comment sa ating previous video na yung mga kabundukan natin sa Sierra Madre pati sa Antipolo ay kalbo na raw po ang mga kabundukan doon, kaya pag umuulan or may mga bagyo nagkakaroon na po ng soil erosion, kaya napupunta po dito sa mga ilog natin. Kaya ang tendency, bumababaw na po ang mga ilog. Dapat daw na merong regular dredging. Kung nagsusubaybay po kayo sa mga video natin, lalo na sa Marikina Bayan, meron po silang regular dredging doon. At pati din sa ibang mga segments, meron din po. Dito naman sa side ng Barangay Bagumbayan in Quezon City, ayan po, oh, grabe, nakarating na po sila dito sa pagtatrabaho. At mapapansin nyo po, ang dami pong mga bato na kapile, ayan o, sa riverside. Dagdag tibay din po yan. Grabe, pag Japan Technology talaga, kompleto po sa mga machineries and equipments. No doubt, high quality at international standard po ang kanilang mga projects.
Yan po ang gamit nila ng mga pile sheets. Napakatibay po yan at napakahaba. Nasa 20 feet din po ang haba niyan. May kasama na po yung I-beam. Kaya nakabaon po yan sa napakalalim. Tapos may support pa po sila ng mga bato na nakapile. Ayan, since napatag na po nila yung mga lupa, yung inaapakan po nila, ang isusunod na po nila yan ay mag-assemble na po ng mga bakal. At bubuhusan na rin po yan na po ang magsiserve na river walk. Dito lang po tayo sa kabilang side ng F. Manalo Bridge. Dito po tayo sa side ng Circulo Verde. At ang gagawin na po nila dyan sa susunod, yung sa likod ng wall, ay bubuhusan na po nila yan ng mga lupa. At yung pinakataas po niya ay magiging pathway. Yung pinakataas niya, yan po ang pinaka-railing. Concrete po ang railing niya. Ang mga contractors po dito ay joint venture ng Toyo Construction Company Limited and Shimizu Corporation. Sila po ay mga Japanese construction firms. Ang kabuuang project naman po from Marikina Bayan to Manggahan Floodway in Pasig City ay funded po ng JICA or Japan International Cooperation Agency. Napakaswerte po ng taga Marikina City, Quezon City, and Pasig City. Kasi hindi po tinipid ang kanilang flood control project. Hindi po basa-basa ang mga contractors, mga Japanese construction firms po. Prefer na nga po ng mga kababayan natin na Japanese construction firms na lang daw po ang kukunin. Or Korean construction firms para iwas daw po corruption at talagang matitibay po ang mga project na pangmatagalan na. Di bali na lang daw po mahal, at least sigurado naman po tayo sa quality. Kaya kudos po sa mga LGUs ng Marikina City, Pasig City, and Quezon City. Kasi inuuna po nila ang kapakanan ng safety ng taong bayan. Ayan, may backhoe din po tayong nagdi-dredging dito. Dito na po tayo sa side ng Barangay Manggahan in Pasig City. Sobrang laki na rin po ng improvement dito. Ayan o, nasa bandang dulo na rin po ang pader na ginagawa po nila. Ayan po. Yung mga bakal po na nakikita natin, yan na po ang pinaka-railing. Dito po tayo nakapwesto sa F. Manalo Bridge. May mga nag-comment nga din po sa previous video natin na kung bakit backhoe lang daw po ang ginagamit sa pagdi-dredging. Hindi daw po yung full-fledged na pang-dredging. Baka hindi po siguro pwede guys yung pangmalakihang pang-dredging talaga. Sa tingin ko po mababaw na po ang river dito. Kahit dito na side ang lawak po ng yard dito or yung kalsada. Tatanggalin din po nila yan pag matapos na po dito na segment. Katulad din po sa kabila, tingnan nyo po, wala na pong mga lupa doon sa may gilid ng pader. Ganyan din po ang gagawin nila dito pag matatapos na po. Kaya lalawak na po dito ang river. At pa-curve po kasi ang river dito, ayan, mapansin nyo na nakaslope po ang mga pader dito. Yung pile sheets na ginamit po nila ay nakabaon po na napakalalim.
Yan po ang pinaka-base ng pader. At yung sa bandang taas ay binubuhusan po nila ng concrete. Ayan po, tadtad po ng bakal. Kaya sino pa naman po magsasabi na hindi po ito matibay. Sa mga hindi po nakakaalam, yung Circulo Verde, yan po sa tapat natin, private estate po yan. May commercial area din po dyan at mga residential condominiums. Ito naman po yung F. Manalo Bridge na hanggang ngayon hindi pa po natatapos. Ginagamitan pa lang po nila ng steel sheets. Ayan po, napakadulas po niyan lalo pag maulan. Doon lang po sa bandang taas natin ang Barangay Santolan segment, pati Barangay Bagong Bayan segment sa may Eastwood malapit. Pupunta naman po tayo guys doon sa baba natin sa may Circulo Verde Bridge. Nandito na po tayo guys sa Circulo Verde Bridge. Wow, grabe, ang linis na rin po dito guys, oh. Yun nga, yung natitirang portion dito ay hindi pa po nila nagagawa. May napakalaking drainage system din po dito. Ayan, oh. Wala po tayong makikitang mga workers dito na area kasi almost done na rin po dito na side. Kaya doon po sila nagfo-focus doon sa pinuntahan natin. Ayun sa tapat natin ang F. Manalo Bridge. Ayan guys, so yung temporary kalsada nila at yard ay tinanggal na po. Pinalitan na po nila ng mga malalaking bato na nakapile. Kaya sobrang tibay po niya.
Dito naman na area ay wala pong mga workers dito kasi almost done na rin po. Yan po ang pinaka river walk niya at siguro makakaroon pa po yan ng railing. At dito lang po sa bandang taas, yan po ang magiging pathway. Meron naman po siyang existing flood control. Ayan po, naka-riprap po yata yan. Kaya doble tibay po. Grabe, sobrang ganda po niya tingnan guys, na hindi pa nga po siya tapos. What more kung matatapos na. Hindi lang po ito pambaha, kundi pasyalan na rin po natin. Kasi magkakaroon po ito ng river walk, esplanade, river parks, bike lanes, at iba pa. Halimbawa, magagaling po kayo dito papuntang Marikina Bayan or even papuntang San Mateo Rizal, pwede na po tayong dumaan dito sa kahabaan ng Marikina River. Pwede tayong magbike, magwalking, magjogging, at kung ano pa. At kabilaan pa po ito. Ayan po yung pinakalikod ng wall. Bubuhusan po nila ng mga lupa yan. At pinakaibabaw niya ay magiging pathway. Yan po ang magiging railing niya. The last time na nag-update po tayo dito ay hindi pa po ito natatapos yung mga railing. At ngayon ay tapos na po. Ganon po sila kabilis magtrabaho. Kaya nakakatuwa po tingnan guys, no? Kaya kudos po sa mga masisipag natin na mga workers. Kahit Japanese construction firms po ang gumagawa dito, mga Filipino naman po ang mga workers. Kaya nagkaroon pa rin po ng job opportunity ang mga kababayan po natin. Ayan po ang Manggahan Floodway in Pasig City. At dyan naman po ay papuntang Parklinks and Bridgetown. Yan po ay Marikina River East Bank. Abangan na lang po natin guys kung aabot po ba dyan ang project. Ayan po ang pinakadulo nila sa ngayon. Ayan po, meron na rin pong nagdi-dredging dito. At yung napakalaking barge ay may mga dala pong mga napakalaking bato. Yan po ang itatambak po nila dyan sa mga gilid ng pader. Guys, sa mga gusto pong mapanood ang iba ko pang mga updates katulad ng EDSA Rehabilitation and MRT7 na sa aking previous video lang po. Please abangan nyo po guys ang iba ko pang mga updates. Kawawa din yung mga kababayan natin guys, no, yung biktima ang kanilang mga lugar sa mga ghost contractors or ghost projects kasi nasa peligro pa rin po ang kanilang buhay. Sana nga po malutas na po at matuldukan na ang corruption issue dito sa ating bansa. Kasi tayo pong lahat ay magsasuffer, lalo na yung mga mahihirap natin na mga kababayan. Mas lalo pong maghihirap. Napakataas po ng flood control dito sa kahabaan ng Marikina River. Hindi na po sila basa-basa babahain dito. Full blast din po ang pagdi-dredging nila dito. Grabe, ang galing. Siguro in future magkakaroon na rin po dito ng Marikina River Cruise. Same po doon sa Pasig River Cruise.
At magkakaroon na rin po dito ng mga terminal. Diba guys, no, napakaganda at sana nga po mapanatili po nating malinis ang ating mga ilog para mapakinabangan po natin ng husto. At sana nga po wag po tayong magtapon ng mga basura kung saan. Itapon po natin sa tamang lugar. Kung wala po tayong mga makikitang mga basurahan, ilagay na lang po muna natin sa ating bag or bulsa. Saka na lang po natin itapon ang mga basura natin kung may makikita po tayo na mga basurahan. Otherwise, iuwi na lang po muna natin sa ating mga bahay para mapanatili po nating malinis ang ating kapaligiran. Ilang taon na rin po ito nasimulan ang flood control project dito sa kahabaan ng Marikina River. Napapanood naman po natin sa ating videos ang progress. Kaya years pa po ang bibilangin ito bago po ito makumpleto ang kabuuang project. At kabilaan po ito guys, kaya napakalaking project po ito. Ang importante naman po, tuloy-tuloy po ang kanilang trabaho. Yung pathway naman po dito, ayan o, halos ka-level po ng ground ng mga factory. Ganun po siya kataas. At magkakaroon din po yan ng hagdanan para sa mga taong gustong bumaba siguro. Hindi po ganun kalapad ang river walk dito. Guys, ito po yung latest update natin ngayon dito sa ongoing construction ng flood control project in Barangay Manggahan, Pasig City and Barangay Bagong Bayan, Quezon City segment. As of today, March 28, 2026. Maraming salamat po sa patuloy na suporta at panonood ng aking mga videos. I really appreciate po. At hindi po ako magsasawang i-update kayo, lalong-lalo na po sa mga government infrastructures. Mabuhay ang Pilipinas! Okay guys, thank you for watching and keep safe everyone.